Alam nyo nung July 2007, no, merong medyo may kalabuan na isang 8-minute video na kuha sa isang cellphone. Ang pinamagatan po na 3 Guys, 1 Hammer. Yung mga ganyang klase ng title, alam nyo na yung nangyayari dyan, no? In-upload to sa isang shock website na tinatawag. Yun yung pag-click mo, tas biglang magpe-play. Makikita dito sa video na to ang brutal at walang awang pagpatay ng 2 lalaki sa isang takot na biktima. At ang gamit po nila sa pagpatay, ayon sa title, martilyo at screwdriver. Nang tuluyang mapatay ang biktima, nagpa-picture pa sila sa tabi nito habang nakasaludo. Isang larawan na idadagdag nila sa marami pang ibang larawan pa ng mga biktima nila. Warning ha! Bago natin simulan ng kwento, gusto ko muna kayong bigyan ng babala. Dahil bukod sa isa na namang krimen, no, itong kukwento ko sa inyo, brutal siya at nakakakilabot ang mga susunod na pangyayaring maririnig nyo. Again, this is not just a simple true crime story. This is a story that involves serial killing, extreme violence, and even animal cruelty. Kaya naman bago natin simulan ng kwento, hinga muna kayong malalim, higop muna kayo ng inyong kape at ikalma ang ating mga sarili dahil kakailanganin nyo yan sa gabing ito. Mula June hanggang July 2007 po, no, binalot ng matinding takot yung isa tong syudad sa Ukraine dahil sa biglaan po at sunod-sunod na balita ng pagpatay doon sa kanilang lugar. Ngayon, parang wala naman pattern eh. At parang very random yung mga nagiging biktima. Bata, may matanda, may lalaki, may babae, may mayaman, may homeless. Usually, di ba, pag serial killer, namimili lang na matatanda. Or babae lang, ganyan, di ba? Eto, walang pili-pili at walang pinapaligtas. Ang pagkakapareho nga lang po no, ng mga pinatay niyang ito ay lahat sila brutal at walang awang tinorture sa pamamagitan ng martilyo, steel pipes, bato, screwdriver, at kung ano-ano pang matitigas na bagay. With no clear motive and only a few witness statements. Parang naging puzzle po itong kasong ito para sa mga investigador. Parang nasa isang pelikula. At yung unang naging kalaban po nila dito, syempre, oras. Dahil sa bawat pag-andar ng orasan po, bawat minuto, segundo na hindi nila alam kung ano yung nangyayari, maaari isang buhay na naman ang masasayang. Kung napanood nyo na yung Saw, di ba ganyan yun? Nagmamadali sila kasi hindi nila alam kung saan yung susunod na mamamatay na naman. So itong 2 buwan po na ito no, ng June at July, napuno po ng pangamba dahil wala talagang ka-idea yung mga residente ng Dnepropetrovsk kung sino ba yung dapat na iwasan nila at maging kung sino ang mga susunod na maaaring maging biktima. Syempre, parang lahat naman po siguro tayo, di ba? Mapaparanoid. Lalo na kung maiisip mo na paglabas mo ng bahay or hindi ikaw mahal mo sa buhay, di ba? Inaabangan na pala sila, wala na pala sila, hindi na pala sila makakauwi. O di kaya naman yung mga nakakasalubong mo sa daan, yun pala yung papatay sa'yo ng walang dahilan. Dahil po sa misteryo ng krimen na ito, naging palaisipan sa mga taga-Ukraine kung sino nga ba itong tinatawag na Dnepropetrovsk Maniacs. Medyo spoiler tayo dun sa title natin na yan ha. Ano nga kaya ang motibo nitong tila random na pagpatay nila? At bakit parang bawat pagpatay ay nagiiwan sila ng ebidensya? Hindi lang basta-basta ebidensya ha, naka-video pa. The Maniacs. Sagutin muna natin yung unang tanong, diba? Sino ba itong mga maniacs na to? Sila ay isang pack o isang grupo ng serial or spree killers. Grabe.
galing Ukraine na talagang kinakatakutan nga niya ang 2007. Bawat araw na makakarinig ka po ng balita, malalaman mo na merong isa, dalawa o higit pang biktima ng brutal ng serial killing nagawa ng parehong mga salarin, kaya umabot ng 21 katao ang namatay sa loob ng 4 na linggo dahil sa mga thrill killers na to. Imagine mo sa atin, mamatay lang yung 3 kunyari, di ba? Takot na tayo dyan. Praning ng mga nanay, mga tatay, mga lolo't lola. Hindi na palalabasin yung mga bata. Pero ito, 21. Nako. And just imagine, no? Kung yung isang serial killer na gumagala-gala nga, medyo alarming na, paano pa kung grupo? Diba? Di lang bastang maraming pinatay. Marami din yung pumapatay. Wala ka talagang kalaban-laban kung ikaw yung biktima. Tipong tatakbo ka pa lang, nakaharang na yung isa, nakahawak pa sa'yo yung isa. O, ano mangyayari sa'yo? Wala. Patay ka na. Pero sino mag-aakala na yung grupong kinatatakutan ng marami, eto plot twist dito binubuo lamang pala ng mga 19 years old, 3 19 years old na sina Viktor Sayenko, Igor Suprunyuk at Alexander Hanja. Ayan yung kanilang mga itsura. Sa tingin nyo tatanungin ko kayo kung sila yung mananakot sa inyo. Matatakot ba kayo? Sa tingin nyo kaya nyong palagan itong mga ito? So mapapatanong ka na lang din talaga, no? Habang tinititigan mo yung kanilang mga muka na bakit at anong nangyayari. Kasi kung iisipin, ang babata pa talaga nila. Dami pa nilang pwedeng gawin sa buhay nila. At usually, yung ganitong mga edad, although hindi po lahat pero madalas, inosente pa yung mga yan dahil nga mga bata pa. At pag teenagers, hindi pa fully developed, di ba? Ang yung frontal lobe ba yung tinatawag na? Basta hindi pa ganun kaayos ang pag-iisip, di ba? Kasi bata pa nag-grow pa. So ano nga kayang nangyari sa kanila? Paano nila nakilala yung isa't isa? At paano nauwi sa pagiging kriminal itong grupo na binuo nila? Sina Viktor Sayenko, Igor Suprunyuk at Alexander Hanja. Pinanganak mula sa mayayaman at maiimpluwensyang pamilya noong 1988. So naging magkakaklase raw itong 3 to nung 14 years old lang sila. Nakakita sila ng common ground sa isa't isa gaya na lang ng pagiging enthusiasts. Sabi ni Sayenko, "Me and Igor, we're both afraid of heights and we were afraid we'd be beaten up by bullies." O, diba? May accent pa tayo dyan. Etong si Igor, nag-isip siya ng paraan para mawala yung fear of heights nila. At ang solusyon niya ay pagtayo nila sa 14th floor railings ng isang balkonahe ng apartment nila sa loob ng 1 oras. Parang naging thrill seeker sila, no? Isang solusyon na ayon sa kanila ay malaking naitulong sa fear of heights nila at nagsilbing bonding nila para sa kanilang 3. Sa grupo nila, ang pinakamatatakutin at maselan ay si Alexander. Lalo pa at meron itong hemophobia o fear of blood. Ngayong nabanggit ko yan, alam nyo na ba, no? Nako-connect nyo na ba yung mangyayari? Tutuloy-tuloy natin. Para matulungan daw yung kaibigan niya, nag-suggest naman ng isang napakatalinong idea. Etong si Igor, na hindi ko alam kung saan parte ng utak niya kinuha, pero sabi niya, kuha tayo ng mga asong kalye. Torture natin. Kawawa naman yung mga aso. Napakagago naman itong mga to. At lahat lang yan, no, para lang masanay sa dugo itong si Alexander. Agad naman nilang ginawa itong plano na to, no. Nanguha sila ng mga aso, sinabit nila pati warek sa puno, tinor at pinuputo yung katawan. Pagpatay nila sa mga aso, nagpicture pa sila sa tabi ng mga kawawang aso bilang isang memento or isang remembrance. Pagka-graduate po nila ng high school, sina Viktor at Alexander ay nakahanap na po ng trabaho. Samantalang si Igor, naiwang tambay. Eventually, naging isang unlicensed na taxi driver si Igor na siyang naging simula din pala ng sunod-sunod na krimen na gagawin nilang 3. Gamit yung unlicensed taxi, nang biktima silang 3 ng mga pasahero para nakawan at yung iba nga sa mga ito ay nakilala bilang ilan pala sa mga biktima din pala ng killing spree nilang 3. March 1, 2007. Itong si Alexander ay nasangkot sa 2 armed
robberies. Pataas ng pataas yung kaso nila, no? Kumbaga sa GTA, padagdag ng padagdag yung star. Kasong siya palang magiging dahilan ng pagkakakulong niya sa huli. Babalik tayo sa kwento ha. So matapos yung mga pagnanakaw nila, parang nawala ng interest sa pagnanakaw at mga petty crimes. Itong sina Victor at Igor. Dahil dyan ay naisip nila na i-level up kaya natin itong mga ginagawa natin. At galing sa robbery, they moved on to murdering random people. Dahil lang thrilling. Dahil lang gusto nila. At dahil lang bored sila, nakakagigil, diba? Killing spree. June 25, 2007. Sa araw na to nagsimula yung kanilang pagpatay. Kung sino yung makita nila sa daan, yun na mismo yung target nila. At gamit nila sa pagpatay yung mga blunt objects na tinatawag. Kagaya na lang ng martilyo, diba? Construction bars, bato, yung mga matitigas na pwedeng ihampas sa mga biktima hanggang sa mamatay ang mga ito. Yung iba raw halos madurog na yung mukha at saka yung mga buto. Imagine mo, di ba martilyo, madudurog po talaga yan. Yung di na nila makilala yung mukha dahil sa pagkakabugbog. Ganun ka-brutal yung pagpatay sa kanila. At ang una nilang naging biktima, no, ay sina Ekaterina Ilchenko at Roman Tatarevich. Ayon sa kwento, ito yung nangyari ha. Naglalakad lang daw pa uwi galing sa apartment ng isang kaibigan, itong si Ekaterina, na 33 years old at the time, nang makasalubong niya at malagpasan sa daan sina Igor at Victor. So, noong mga oras na yon, naglalakad-lakad lang din yung dalawang suspect, pero itong si Igor, meron ng dalang martilyo. Nung lumagpas sa kanila si Ekaterina, sinundan ito ni Igor at pinukpok sa ulo gamit yung kanyang dalang martilyo. Nakita na lang ng nanay niya yung walang buhay na katawan ni Ekaterina mga bandang alas 5 na ng umaga. Wala na yun, di ba? Isang oras lang mula nang mapatay nila si Ekaterina, inatake naman ng dalawa si Roman Tatarevich na noong mga oras na yun ay natutulog lang sa isang bench malapit sa lugar kung saan nila pinatay yung unang biktima. Mula ng araw na yan ay sunod-sunod na pagpatay ang gumulat sa Ukraine. Mga pagpatay na parang walang malinaw na motibo, pero maraming biktima. So, bawat araw po sa loob ng 4 na linggo, hindi lang isa, kung hindi higit pang dami ng bangkay ang natagpuan, hindi lang sa Dnipropetrovsk, kundi maging sa mga kalapit na lugar din, no? Hindi sila wala silang katakot-takot Victims were seemingly selected at random. At karamihan sa mga ito ay yung mga pwede nating i-consider na vulnerable, bata, mga matanda, homeless, at maging yung mga lango sa alak. Kung sino yung mga nakita o makasalubong nila, pag may opportunity, sige, patayin na natin. Karamihan sa mga naging biktima ay di na makilala dahil sa damage na po talaga yung mga mukha nila, no? Dulot ng paulit-ulit at malakas na palo ng iba't ibang bagay. Yung iba naman, describe ko lang din po, na pinagpuputol-putol na nila yung katawan, may mga dinukutan pa ng mata. Para sa akin, yung pinaka-brutal dito, meron pong buntis na hindi lang nilabas ng pinatay, inalis pa nila yung fetus mula sa tiyan niyang buntis na yan. So mga talaga, alagad ng demonyo, tatanungin ako. Hindi ko maintindihan kung paano nila nasikmurang gawin yung ganyang kabrutal at kalupit ng mga krimen. Kahit siguro pagkatapos ko ikwento ito sa inyo, hindi pa rin agad ako makaka-move on po sa stress na dinala ng kwentong ito para sa akin. Can you imagine, no? Natutulog ka lang sa isang tabi tas bigla kang papatayin? Naiintindihan ko na naging biktima sila ng bullying, but for me, that would never justify the cruelty and all the heinous crimes that they did. Hinga muna na malalim, ano na nga kaya ang nangyari sa kanila? Naging usap-usapan yung pagpatay matapos makaligtas at makatakbo sa mga pulis yung isa sa mga nabiktima po nila. Dito na sila makikilala. Meron pong isang 14 years old na si Vadim Lyakov. Ang kwento niya, nakatakas siya pero yung isang kaibigan niya ay napatay daw nitong mga to. Nung una, dahil hindi pa alam ng mga pulis yung katotohanan, etong survivor na si Vadim ay ikinulong nila at naging suspect pa sa pagpatay sa kaibigan niya. Bukod pa dito, hindi binigyan ng access sa counsel itong bata at binugbog ng mga pulis during questioning.
para siguro aminin yung kasalanan na hindi naman niya ginawa. May mga ganun po kasi. Pero matapos maikonekta yung kaso nila ng kaibigan niya sa mga murder spree na nauna nang ibalita, naging malinaw sa mga pulis na hindi siya yung salarin. At itong si Vadim ay isa ring biktima. Idagdag pa yung insidente kung saan yung isa sa mga biktima nitong ni Propetrov's maniacs, si Natalia Mamarchuk, ay napatay nila sa harap ng ilang bata na nagsilbing witness dito sa naturang krimen. The investigation. Dahil sa takot ng mga pulis na mag-create ng panic itong killing spree ng ni Propetrov's maniacs, nilihim sa publiko nung una yung investigasyon. Pero dahil na rin parami yung biktima, at sa kagustuhan na matigil na nga itong mga pagpatay, nag-release ng sketch ng suspects yung mga pulis at yung mga nawawalang gamit ng mga biktima ay nilista sa mga local pawn shop. Bumuo din sila ng isang task force at sa tulong ng 2,000 na mga investigador, 2,000, isang manhunt ang sinimulan ng mga officials galing sa Kiev. So, paano sila nahuli? Isang araw, sinubukan ni Igor na ibenta yung isa sa mga cellphone ng mga nabiktima nila. Syempre, pag magbebenta ka ng cellphone, dapat, di ba, gumagana yan. Kaya naman para matesting, they had to turn on the phone. Dahil dyan, na-trace ng mga pulis yung location nila na naging dahilan para maaresto sina Igor at Victor sa loob mismo ng shop at sa harap ng cash register. Ito namang si Alexander nahuli sa bahay niya habang sinusubukang i-flush sa toilet nila yung iba pang mga cellphone na nakuha nila sa pagnanakaw at sa mga biktima ng killing spree nilang tatlo. Ang trial. Nakasuhan ng involvement sa 29 na pag-atake ang tatlo kung saan 21 ang namatay at 8 ang nakatakas. Igor was charged with 27 of the cases, including 21 counts of capital murder, 8 armed robberies, and 1 count of animal cruelty. Victor was charged with 25 instances, including 18 murders, 5 robberies, and 1 count of animal cruelty. Si Alexander naman was charged with 2 counts of armed robbery stemming from March 1, 2007 incident in Kamyansk. Nagtataka siguro kayo kung bakit walang murder sa kaso ni Alexander, di ba? Ang sagot dyan, meron kasi siyang hematophobia, kung naalala nyo. Yun yung naging focus ng defense kay Alexander, kaya naitanggol siya. Hindi siya pwedeng kasuhan ng murder dahil hindi naman daw siya pumatay. Dahil nga takot siya sa dugo. So eto na ngayon ang dahilan kung bakit sikat to. Internet leak. Matapos maaresto na pag-alaman na yung mga cellphone at personal computers ng mga suspect ay naglalaman pala ng iba't ibang mga video recordings ng mga krimen na ginawa nila. Isa sa mga recordings na ito na nag-leak at nag-viral sa internet noon bilang 3 Guys, 1 Hammer. Sa video na to, makikita nga natin yung biktima nila na si Sergey Yatsenko na 48 years old na lalaki. Habang nakahiga po siya, pinupukpuk po siya. Alam nyo na yon. Tapos may plastic bag, tapos may screwdriver. Hindi ko na lang po i-describe ha. Kasi baka hindi na naman po tayo makapag-upload dahil sa YouTube. Pero makikita rin po na wala na po yung consciousness na talaga dito. Makikita rin sa video na yung isa sa mga salarin, nakangiti pa po. Nakingisi pa po na parang isang demonyo. Tapos hinuhugasan pa nila yung martilyo gamit yung bottled water sa katuluyang umalis sa pinangyarihan ng krimen. 2 lang sa mga salarin yung nakita sa video. Yung isa, laging nakatago sa likod ng kamera. Bukod sa mga video na ito, nakita rin ang ilang larawan na kuha mismo sa pagpunta ng mga suspects sa burol ng mga nabiktima. Nakakagago. They can be seen smiling and flipping off. Alam niyo na yan. Doon sa mga coffins, at saka mga gravestones na parang tinatarantado pa po nila yung mga napatay nila at yung mga pamilya ng mga taong ito. Maging yung pag-abuso po sa mga aso nila ay may mga ebidensya din dahil yung mga larawan na kinuhanan nila matapos patayin yung mga stray dogs na ipresenta rin po sa korte. Umabot sa 300 photographs at 2 videos ang naibigay sa korte bilang ebidensya mula mismo sa mga gadgets ng mga salarin. Mga larawang sila rin mismo ang kumuha, pero siya rin palang magdidiin sa kanila. Nang tanungin sina Igor at Victor sa korte kung nakikilala ba nila yung mga lalaking nasa larawan at videos, sumagot sila na
pamilyar daw pero hindi nila kilala. Sabi ng judge, "You are not blind." Obvious na obvious naman kasi na sila mismo yung mga nakapost sa larawan kasama ng mga bangkay ng biktima nila. The court rejected all defense objections, accepted the prosecution's argument that the material was genuine, and showed the suspects in the act of murder their victims. Parehong nasentensyahan ng life imprisonment sina Igor at Victor. Si Alexander naman na hindi daw involved sa pagpatay ay nasentensyahan na 9 na taong pagkakakulong dahil sa kaso ng pagnanakaw. Sabi ni Alexander, "If I had known the atrocities that they were capable of committing, I would have not gone near them at gunpoint." Para sa akin, sa dami ng larawan na nakuhanan niya at sa mga videos niya na siya mismo yung kumuha, parang ang hirap paniwalaan na hindi po siya involved. Sa loob ng 4 na linggo, nakasama siya nung dalawa sa lahat ng krimen, sa bawat paglalakad nila para makahanap ng susunod na papatayin. Ito yung mga pagkakataon na wala siyang ginawa kahit na anuman lang para pigilan yung dalawa. So sa tingin nyo ba talagang hindi niya ginusto na sumama dyan sa mga kaibigan niya? Parang peer pressure? Mula pa noong 2019 ay nakalaya na si Alexander. At sa ngayon ay may asawa at anak na nakakatakot naman asawahin yan. Sobrang sakit isipin na may mga taong parang walang pagpapahalaga sa buhay ng iba. Lalo pa at sa hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano ba talaga yung motibo o dahilan kung bakit naggawa nitong magkakaibigang 19 years old yung mga krimen na ginawa nila. Kahit pa sabihin natin na nakulong at nagdusa na sila sa loob ng rehas, the mere fact that they did not show any remorse, lalo na itong sina Igor at Victor, still means that the victims and their families haven't received the justice that they deserve. Ito yung question of the day natin. Mag-like, subscribe at notification bell kayo. Na-experience ko na to Pero meron ba kayong kilala ng mga magkakabarkada na malakas yung trip kagaya nito? Ano yung trip nitong mga magbabarkada na to na nakakapambuisit sa inyo? I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Clara III at ito ang aking kwento.